Subscribe my animation channel. Oh, ayan na si May. Salamat naman at dumating na si Madam. Pasensya na, natagalan. Nagsaing pa eh. Naku May, ayan na naman yung mga alibay mo. Pasensya na nga eh. At least diba dumating pa ako. Iwan ko sa'yo May. Tara na nga, puntahan na natin si Princess. Ano bang balita nyo kay Princess? Bakit nga ba nandito ka, Jeannie? Bibisitahin natin si Princess? Dahil hindi na siya pumapasok sa paaralan? Angel, hindi mo ba ito sinabihan? Hindi, akala ko alam niya na eh. Alam mo naman yang si Jeannie, napaka-chismusan yan. Ay wow, makapagsalita ka parang wala ako dito ah. Ay wow, parang hindi naman totoo ah. Grabe naman kayo sa akin. Maiba nga tayo. Ano ba talaga nangyari kay Princess? Di ba matagal na rin siyang hindi pumapasok? Baka tinatamad lang pumasok. Jeannie, joke lang. So bakit nga ba hindi na siya pumapasok? Ayun nga, nagkasakit daw. Sabi ng nanay niya, hindi na raw siya nakakalakad eh. Ha? Totoo ba yan? Oo, kaya nga bibisitahin natin para malaman natin ano ba talaga ang nangyari. Tara na! At gumayak na sila papunta sa bahay ng kanilang kaibigan na si Princess upang alamin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari o kung ito ba ay chismis lamang. Teka lang, bakit? Ang bigat ng pakiramdam ko. Ano? Ayan na oh, malapit na tayo sa bahay nila Princess. Hindi ko alam, bigla na lang sumama pakiramdam ko. Natatai ka ba? Hindi, kayo na muna. Ang bigat talaga ng pakiramdam ko eh. Okay ka lang ba, Jill? Oo, okay lang ako. Ayun naman pala. Tara na, ang lapit na oh. Mabigat talaga pakiramdam ko. Parang may nakasamid sa atin. Ano? Angel naman, malapit na tayo kina Princess oh. Huwag ka namang manakot. Totoo nga kasi. Pasensya na, hindi talaga maganda pakiramdam ko. Sige Jill, kami na lang muna ni Jeannie bibisita kina Princess. Pasensya na. Sige na, magpatuloy na kayo. Okay ka lang ba talaga, Jill? Oo, pasensya na talaga, May. Jeannie, sige, okay lang. Mag-iingat ka, Jill, ha? Dahil sa biglang pagsama ng pakiramdam ni Angel, napilitan sina May at Jeannie na sila na lamang ang pumunta sa bahay ni Princess. Ano kaya ang nangyari kay Angel? Alibay lang ba niya ito? O baka naman, totoo ang biro ni Jeannie na natatai siya. Alamin sa susunod na eksena. May, Jeannie, kamusta ka na? Nabalitaan namin nangyari sa'yo, kaya kami naparito. Hoy, Princess, totoo ba talagang may sakit ka? Eh parang wala ka namang sakit eh. Magtigil ka nga, Jean. Eh sa totoo naman eh. Tignan mo nga mukha niya oh. Para namang walang iniindang sakit siya eh. Hindi ko nga alam eh. Sus, tinatamad ka lang talaga pumasok eh. Jeannie, itigil mo nga yung bibig mo. Pasensya na, Princess. Kilala mo naman yang si Jeannie. Okay lang. Lahat naman sila yan ang sinasabi eh. Pero, totoo ba talaga na hindi ka na nakakalakad? Oo, hindi ko rin alam kung ano nangyayari sa akin eh. Nagpatingin na ba kayo sa doktor? Oo, pero sabi nila wala naman na problema sa katawan ko. Ano ba nangyari? Bakit hindi ka nakakalakad? Iwan, hindi ko rin alam. Noong una, napapagod lang ako. Hanggang sa nawalan na ako ng lakas, hindi na ako makatayo o makalakad man lang. Naku, baka may UTI ka. Wala. Eh bakit hindi ka makatayo? Ayun nga ang problema eh. Hindi ko rin alam. Naku, baka may kumulam sa'yo, Princess. Nagpatingin ka na ba sa albularyo? Jeannie? Joke lang. Ang ganda naman ng view dito sa kwarto mo, Princess. For sure, hindi ka nayayamot dito kahit hindi ka makalakad, no? Itigil mo nga yung bibig mo, Jean. Ano kaya ang totoong dahilan kung bakit hindi makalakad si Princess? Totoo kaya ang biro ni Jeannie tungkol sa kulam? O ito ay mga sabi-sabi lamang? Okay ka lang ba, Jean? Kanina ka pa tahimik ah. Naniniwala ka ba sa mga engkanto, May? Depende. Naniniwala lang ako kapag nakita ng dalawang mata ko eh.
Naaawa ako kay Princess. Feeling ko engkanto ang dahilan kaya siya nagkaganon. Bakit mo naman nasabi yan? Alam mo, may sabi-sabi ang mga matatanda na may mga nilalang daw na nakatira sa mga malalaking puno. Kagaya ng mga kagaya na lang ng mga kapre. Naku, Jeannie, kakapanood mo yan ng mga horror. Totoo nga kasi. Ayaw mo maniwala, wag. Basta, feeling ko may engkantong nangangambala kay Princess. Tara na nga, uwi na tayo. Totoo kaya ang mga engkanto? May punto kaya si Jeannie? O bunga lamang ito ng mga sabi-sabi ng matatanda? Pakisagot naman sa comment section. Hoy Angel, okay ka na ba? Uy May, oo, okay na ako. Ano ba nangyari sa'yo kahapon? Ano kasi, may nakita ako. Ha? Saan? At ano naman nakita mo, Jill? Isang higanting lalaki, doon sa malaking puno, sa bahay nila Princess. Ano? Oo May, mukha siyang kapre. Ano? Binibiro niyo ba ako ni Jeannie ha? Yan rin sinabi niya sa akin kahapon eh. Hindi ka naniniwala? Totoo nga May, nakita talaga ng dalawang mata ko, kaya ang bigat ng pakiramdam ko kahapon. Naku po, hindi kaya may kapring nagkakagusto kay Princess? Posible, kasi sabi ng mga matatanda, gusto raw ng mga kapre ay yung magagandang dilag na may mga mahabang magandang buhok. Naku, nakakatakot naman. Pero hindi pa talaga natin alam. Pero may isang paraan para malaman natin. Ano? Bukas ko na sasabihin. Natatain ako eh. Pambihira ka naman, Angel. Ano nga ba ang nakita ni Angel? Isa nga ba itong kapre o bunga lamang ng kanyang imahinasyon? Totoo kaya na may kapring nagkakagusto kay Princess? O baka naman may nagawa siyang ikinagalit na mga nilalang sa puno? Mabuti naman at nakasama ka na, Angel. Kasi may gusto sana kaming sabihin sa'yo. Ano yun? Sa tingin namin, may kapring nagkakagusto sa'yo. Anong kapre? Loko kayo. Hindi naman totoo ang mga yan. Hindi kami nagbibiro, Princess. Oo nga. Princess, maganda ka, makinis, maputi, at may mahabang magandang buhok. Posible nga ang sinasabi nila Angel at Jeannie. Ano ba yung pinagsasabi niyo? Hindi na kayo nakakatawa ha? Natatakot na ako. Huwag kang matakot. Nandito kami para tulungan ka. Paano? Naniniwala ka ba sa amin? Hindi ko alam. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan eh. Magtiwala ka lang sa amin. Hindi naman katiwat-tiwala yung pagmumukha mo eh. O sige, kahit kay Angel ka na lang magtiwala. Joke lang. Pero seryoso, totoo ba yung mga pinagsasabi niyo? May paraan para malaman natin. Anong paraan? Putulin natin ang buhok mo. Ha? Ang buhok ko? Oo, Princess. Sabi-sabi ng mga matatanda, na-attract ang mga kapri sa may mahahabang magandang buhok. Ano, Princess? G ka ba? Kung iyon ang makakatulong at makakapagaling sa akin, sige, payag akong putulin ang buhok ko. Solusyon nga ba talaga ang pagputol ng buhok ni Princess? O wala ito magiging epekto sa misteryosong nilalang na pinaghinalaan nilang kapre? Anong nangyari? Hindi ito maaari. Ang dilag ko. Wow, ang ganda mo pa rin kahit kalbo ka na, Princess. Oo nga, nahiya naman kami sa beauty mo, girl. Okay lang ba pakiramdam mo, Princess? Okay lang naman, ang gaan na ng pakiramdam ko. Mabuti naman kung ganun. Pero sayang yung buhok mo ha. Kunti lang sana yung puputuloy natin eh. Sa gusto ko magpakalbo. At saka, ang katinan ng ulo ko eh. Walang ya talaga. Pucha, ang pangit na ng dilag ko. Mga walang yang bata to. Ha? Makahanap na ng ibang magandang dilag. Pambihira.